Dumako muna ho tayo sa susunod nating topic, mga bossing. Nasaan na ba? Eto, si Sal Panelo. Oh, at si Bersamin, mga kababayan. Kasi itong si Sal Panelo naman, hindi mo alam kung alam yung mga pinagsasasabi eh. No? Basta na lang babana at sasabihin na, maduming politika ang ginagawa nila doon sa pagtanggal nila kay Inday Sara Duterte. Madami na hong bumabanat kay Panelo ngayon. Kasi parang BO-BO din ho to. Alam natin, lawyer, mga kababayan. Pero the way silang mga magsalita, akala mo, walang isip ang mamamayang Pilipino. Akala mo, walang nagre-record sa utak ng mamamayang Pilipino na ginawa nila dati. Sabi ni Ronnie Rojas, nagnanakaw Duterte anyway, sabi dito ni Panelo, mga bossing, the removal of BP Sara and FPRRD as member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It's smack of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of BP Sara and FPRRD. Si Panelo na lang ho ang ano dyan, ang naniniwala ho dyan. No? Si Panelo na lang at pinapaniwala niya yung mga DDS nila na yung ningning po ng Vice Presidente at PRRD hanggang ngayon maningning pa ho. Wala nang ningning yan. Panelo, numingning naging star ulit, no? Ang Vice Presidente bago magpasko. Bakit? Ayun, nung nag-grant siya, nung kung ano-ano yung sinabi niya na gustong ipapatay, ipategi ang Presidente, ang First Lady, at ang House Speaker. Nagningning talaga ang Vice Presidente doon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ho. No? Nagningning kasama ng pagtatawa. Diyos ko, ano ba itong Vice President na to ng Pilipinas? Nagre-reklamo ho kasi si Panelo, mga kababayan, kung bakit tinanggal yung mag-ama sa National Security Council. Ang dali lang naman ho ng sagot dyan. No, yung pinaggagawa nung pamilya Duterte ho ngayon, mga kababayan, si Pulong, si dating Pangulong Duterte, sino pa? Sila Baste, yung pagpapakalat nila ng fake news, mga bossing, banta po sa seguridad ng ating bayan. Yun Ano? Lalo na ang Vice Presidente, yung pagsasalita niya na ina-imagine ko, pinuputol ko puputulin ko yung ulo ng Presidente. May iba pa bang explanation yun na sinasabi ng ating Vice Presidente? Ako, alam ko yung mga sinasabi ko kung makakasuhan ako o hindi. Pinatawag ng NBI, bakit hindi nagpaliwanag? At ito ho, mga kababayan ito ho, mga kababayan, ginawa din ho nila yan kay Attorney Leni Robredo, mga bossing. Sinibak din ho nila. Hindi din ho nila isinasama sa mga meeting si Attorney Leni Robredo. Kaya ho yung mga ginagawa nila dati, pag sa kanila ho ginawa, nag-iiyakan ho. No, sabi ni Larry Bello, Mark, hanapin mo pagkakakilanlan ni Amir ngayon at siya ang pasabugan natin. Wala yung mga yan. Ano? Wala yung mga yan. Diyos ko, mga duwag naman yan. Yan po ang lehitimong mga duwag, mga kababayan. Sabi ni Guillerma, no sound. Diyos ko, kala mo naman mapapaniwala mo kami diyang no sound, no sound. Yung mga DDS, ganyan. Baka naman, mahina lang yung pagkakapindot mo ng volume ng cellphone mo. Panelo also advocated for the exclusion of then Vice President Leni Robredo. Ginawa din ho nila dati, mga kababayan. Kay Attorney Leni Robredo. So, he has no moral authority to question the decision of the President. Yung kanila nga may kayabangan panghalo Ano sabi? Nung tinanggal nila si Attorney Leni Robredo, hindi ako magpapasensya dyan. Kumbaga, ito yung pinaka-last goodbye ko, parang ganun ang pagkakaintindi ko sa kanila. Bakit to? Kasi tinutulig sa ni Attorney Leni Robredo, mga kababayan, yung mga nangyayaring EJK doon sa kanilang
laban kontra droga. Kaya sinibak nila. Ano ho? Oh. Tapos ngayon, pagmumukain ni Panelo na ano, na parang wala silang ginawang ganun. Parang hindi sila gumawa ng ganun. At least eto ho, mga kababayan, yung pagkakasibak sa Vice Presidente, mismong ang mamamayang Pilipino na po ang nakapansin. Mismong mamamayan Pilipino na po ang nagsasabi kung ano yung dahilan bakit tinanggal sa National Security Council ang mag-amang Duterte. Yung palang mga pagsigaw-sigaw nila doon sa pagpapatanggal ng suporta ng militar sa ano sa gobyerno 'Di ba threat na po sa atin 'yon? Oh, ano na ang susunod na hakbang nun kung makinig ho sa kanila? No, kung makinig sa kanila ang mga militar, kudeta, gulo ng ating bayan. Ganun lang kasimple. Kaya lang ho, etong mga to, maang-maangan na kunyari wala silang ginagawa. Naani mo ba ang kala mo 1980s ngayon? Nung 1980s ho, mga kababayan, wala kapag may sinabi sila, yun na yun. Wala na tayong ibang hahanaping mga ebidensya. Ngayon iba na ho Lumalabas na ho yung mga katotohanan. Pag nag-post sila, sinabi nila, Sandamakmak ang sumama sa aming mautog. Si Takeru, mahilig si Takeru, mahilig pumunta yon doon sa mga sumusugod do yun doon sa mga rally ng mga DDS. Nakikita, eto lang ho sila ang tapang ni Takeru. Sabi, eto lang ho sila konti lang pinaalis. Pinaalis si Takeru, pero yun ang masasabi ko na talagang matapang at may yagbols para ipakita sa mamamayang Pilipino kung ano yung mga katotohanan. Di ba? Kasi mahilig ho silang mag-fake news Sasabihin, tingnan nyo po, sandamakmak na ang dami na pong nandito sa EDSA. Di ba Ramjay Negros Island? Ang dami na po dito nasa EDSA. Dadating si Takeru. May video. Ito lang po talaga ang mga DDS na nandito. With matching talaga itinututok pa ni Takeru sa mukha ng mga vlogger nila yung camera. Wala na hong maloloko tong mga to. Yung pagbatikos ho nila ni Panelo na animo o akala mo hindi ho nila ginagawa o wala silang ginawang mga ganun dati. Diyos ko. Mahahalungkat at mahahalungkat. Kagaya na lang nung kay Bongo. Kaya hindi pumupunta si Bongo sa Congress. Bakit? Sabi niya wala siyang kinalaman o wala siyang alam doon sa reward system. 2024 nung sinabi niyang wala siyang alam o walang reward system. 2019 may nahalungkat na interview niya. Siya mismo nag-e-explain. 500,000 buhay. 1 million tegi. 2 million ng laban. Nahihiya yung si Bongo na pumunta doon. Bakit? Baka i-play sa harap niya yun. Sasabihin niya, wala po akong alam dyan sa reward system na. Wala ba? O sabay play. Di mo ba? Sabay play. Wala na. Pahiya na. Baka nakagano na lang ho si Bongo. Nakagano na lang sa Congress, mga bossing. Yun ang mga iniiwasan nila, no? Yung pagpunta ni dating Pangulong Duterte, akala mo nasa puso nila 'yon? Akala mo talagang pupunta sila doon? Hindi. Kagagawan lang din ni Panelo 'yun, napasubo po kagaya ni Roque, napasubo na lang po sila. Bakit? Napasubo ho hindi naman talaga sila pupunta doon No? Niyabangan lang ni Panelo, nakita niya, cancel yung schedule, sabihin natin pupunta tayo. Sinabi nila, pinagmumukha nilang natakot sa kanila yung Quadcom. Pinatulan sila. Ayun. Ano ang naging ending? Halos atakihin ang dating Pangulong Duterte pag pinag-uusapan na yung waiver. Kung pipirmahan o yung waiver. Nung unang part nung hearing, okay daw pirmahan. No? Akala niya palalagpasin. Bandang kalagitnaan ng hearing. Dating Pangulo, sabi ni Suarez, pwede na po ba nating pirmahan?
no? Yung waiver, nag-init ho ang ulo. hanggang ganyan na lang ho yung mga yan, mga bossing, no? Yung pagbabanta, kakasuhan ka namin. Oh, pero ang alam ko, yung mga vlogger na mahilig mag-fake news, yun ang mga kabado ngayon. Hindi ho dahil sa kaso. Dahil po, baka sila maipatawag doon sa Congress, mga kababayan. No, kayo na bahala kung sinong iniisip nyo o kung sino yung mga masasabi ninyo na ano tawag doon? Masasabi nyo o do sa mga vlogger na mahilig mag-fake news. O, di ba? Sabi ni DJ, Boss Mark, mag-comment ka naman sa issue ni Kong Eric Sylvester ay sa issue ni Erwin Tulpo. Ano ang saloobin nyo sa issue na yan? Hindi ko na ano yan eh. Hindi ko nababasa eh. Dito tayo nakapokus kasi, no? Dito sa national security, dito kay Matobato. Pero wag kayong mag-alala. Babasahin ko at aanuhin ko yung mga yan, no? Anyway, sa Senado po, 3 ang sinusuportahan kong tumatakbo ng senador. Bosita, sino pa? Mark Gamboa at si Doc Willie Ong, mga kababayan. Yan lang po ang sinusuportahan ko, no? Sa ngayon, baka madagdagan sa mga susunod dahil inaaral naman po namin maigi eh. No?